Purihin po natin ang Panginoon at pasalamatan natin siya sa muli po nating pagtitipon. Okay. So, salamat po sa Diyos sa mga gabing nagdaan dahil alam ko po na sa pamamagitan po ng salita niya at sa pagkilos po ng kanyang banal na spirito, ay tayo po ay natututo, nakikilala ang Diyos, na ating Diyos, at nakikilala rin po natin ang ating mga sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Ngayon pong gabing ito ay bubuksan natin at babasahin yung Romans chapter 8, verse 5. Andali, hanapin ko po sa ESV. Ayun, lumabas. Okay, Romans chapter 8, verse 5 hanggang 8 po ang ating babasahin ngayong gabing ito. And I ask you, can you all stand para po sa pagbasa natin ng salita ng Diyos? Romans 8, Romans 8, verse 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po kayo mga kapatid. Sa mga nakaraang gabi po ay ating pinag-aaralan at tinutunghayan yun pong power ng indwelling sin sa atin. At tinignan po natin na ito ay reality sa ating mga buhay kahit na po Kristiyano na tayo. At atin rin pong tiningnan na kailangan nating bantayan itong indwelling sin by the grace of God, by the strength of the Holy Spirit. Dahil po, kung hindi, there is a gradual decline in our moral life, in our spiritual life. Kailangan bantayan natin yan. At tiningnan din po natin sa dalawang gabi kung ano ang dapat nating pag-ingatan sa ating pamumuhay kasi merong mga contaminants, merong mga pollutants na maaari pong sumira at sumisira sa spiritual na buhay po na ating tinanggap mula po sa ating Diyos. Kaya yan po ay mahalagang pagtuunan natin ng pansin yung pong mga contaminants na yan. Now, ngayon pong gabing ito ay gusto ko pang because ito ang final night, gusto kong somewhat ay bigyan diin pa rin yung pong kapangyarihan ng indwelling sin. Pero at the same time, I will leave pinaka-final conclusion po, pinaka-final section ng message na ito. Hindi lamang natin titingnan yung power ng indwelling sin, kundi titingnan din natin how to counter this. And specifically, we will talk about carnality, carnality and how to conquer it. Nandiyan na ba sa screen? Okay. Kasi po, ang power po ng indwelling sin in us can induce us to live in carnality. Pag po hindi natin binantayan, ang indwelling sin sa atin ay i-induce niya tayo to live a carnal life. At dahil po sa ganon, ay hindi tayo mabubuhay tulad ng kagustuhan ng Diyos. We have to live in the Spirit. So allow me to talk about carnality. Okay? And how we can conquer it. Now, para po maipaliwanag ko sa inyo, yung power ng indwelling sin to make us carnal, I want us to read once again chapter 7 verses 22 to 23. Okay, ito po ang sabi ni Paul,
For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Now, pansin niyo yung verse 22. Because of the Holy Spirit, tayo po, we could say with Paul that we delight in the law of God in our inner being. Yung pong inner being natin, na-energized yan ng Espiritu ng Diyos, kaya we are delighting in the law of God in our mind. Pero, pansin niyo yung verse 23, sabi ni Paul, and this is also our experience as born-again Christians, but I see in my members another law waging against the law of my mind which delights in the law of God. Yun po ang sinasabi niya dyan, at yan ay pinag-aralan natin sa mga nakaraang gabi, na itong law of sin is working against the law of our mind na nagdi-delight sa law of God. Now, maaari nating tanong, papaano? Well, mag-jump po tayo sa Romans 8, verse 5, yung binasa natin kanina. Paano po ini-induce ng law of sin yung mind natin na nagdi-delight sa law of God? Ito ang sabi, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. So paano? By indwelling sin, inducing our mind to think fleshly thoughts, to have a carnal mind. Ganon ang ginagawa po ng law of sin to our mind na binago na ng Diyos, pero kinokontra pa rin niya ito para mag-isip tayo ng mga things of the flesh, that is carnality. Okay? So, dito makita natin, yung law of sin is waging against the law of our mind by making it carnal. Yan po ang nangyayari. Kaya maring ang isang Kristiyano, spiritual na siya, pero pwede siyang matuksong mamuhay like a worldly person. That is carnality. Now, let's still expound this. Now, pansin niyo sa verse 6 po, ito ang sabi naman, For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Dito po, pinapakita sa atin ni Apostol Pablo na pag nagkaroon tayo ng carnal mind and our mind is thinking about carnal things, this will only lead to death. Meaning, manghihina po yung ating spiritual life. At hindi lamang po yan, this will not lead to life and peace as a Christian. Ang Christian po, posible siyang kahit na Kristiyano siya, hindi niya na-enjoy yung life and peace. Na supposedly, nabubuhay siya because of the Holy Spirit. How? Because the indwelling sin will induce the mind to think carnal thoughts. Naintindihan po ninyo? Okay? Kanya po, ang isang Christian, kailangan niyang bantayan yung indwelling sin kasi yung indwelling sin, okay, yung law of sin will induce the mind to think worldly things, carnal things. Kaya hindi niya ma-enjoy yung peace and life that comes from God. Kanya po yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin ngayong gabing ito. Ang life and peace po can only be attained when we have a mind set on the things of the Spirit. Kaya babantayan natin ang ating mga isip na hindi ito magiging carnal. Thinking carnal thoughts. Well, bakit po ganun ang nangyayari? Look at chapter 8, verse 7 to 8. Okay? Bakit po ang isang carnal mind, hindi niya mai-enjoy ang life and peace? Okay? Ito po ang explanation ni Paul. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. That's the explanation. Ini-explain ni Paul kung bakit ang isang taong may carnal mind,
Iniisip niya yung carnal things. Okay? Hindi niya ma-enjoy yung life and peace. Kasi, sabi niya, the mind that is set on the flesh is hostile to God. Lumalaban siya sa Diyos. At alam natin, ang life and peace galing sa Diyos. Kaya kung nilalabanan ang Diyos, obvious, hindi niya ma-enjoy yung life and peace. Okay? For, sabi niya, a carnal mind does not submit to God's law. Indeed, it cannot submit to God. And those, sabi niya sa verse 8, those who are in the flesh, those who are carnal, cannot please God. Yun po ang explanation ni Paul. Now, that is my way of introduction to get your attention about carnality. Okay? Now, ngayon pong gabing ito, titingnan natin yung nature ng carnal mind. Okay? Why it will not attain to life and peace that God only gives. And then we will talk, and pagkatapos po noon, we will talk how to conquer a carnal mind. Yun po ang ating pag-usapan. Una, tingnan po natin the nature of a carnal mind. Let's define terms here. Define po natin ang mga terms natin. Okay? To have a carnal mind is to set the mind according to the flesh. Pag merong carnal mind ng isang Kristiyano, ang mind niya, nakaset siya according to the flesh. So verse 8, to have a carnal mind is to live according to the flesh. That is, having a carnal mind. Now, in our terms, in our language, ito po ang carnal mind. To have a carnal mind is to think continually and constantly desire the things the unbelieving world thinks and desires. Emphasizing what is important, pursuing what the unbelieving world pursues in disregard for God's will. Pwede ba nating Tagalogin yan? Okay? To have a carnal mind, ganito po yan. Pag-iisip na tuloy-tuloy at pagdidesire na tuloy-tuloy sa mga bagay na iniisip, dinidesire ng unbelieving world. Yan po ang pagkakaroon ng carnal mind. Na ine-emphasize ang mga laging iniisip, ang laging dinidesire ng mga taong wala sa Diyos. They are emphasizing the importance of those things to have a carnal mind. Ine-emphasize. Tapos pinupursue yung mga bagay na pinupursue ng unbelieving world. At dinidisregard o in disregard for God's will. Maliwanag ba yun? Parang tinagalog ko lang, no? Pero ganun na po yun. Matatalino yung taga Lord's way. I'm sure. Naintindihan po niyon. So, ganyan po ang to have a carnal mind. Ang dinidesire ng taong may carnal mind, ang lagi niyang iniisip ay yung dinidesire at iniisip ng mga taong malayo sa Diyos. Yon ang kanilang binibigyan ng importansya. Yon ang nais nilang makamit kahit na alam nilang hindi yon kalooban ng Diyos. That is to have a carnal mind. Kaya po, ang nature ng carnal mind is this. The carnal mind is hostile to God. Ang pagkakaroon ng carnal mind, okay, na dinidesire niya yung mga gusto ng mundo, pinahahalagahan niya, gusto niyang makuha, yung mga pinahahalaga ng mga taong malayo sa Diyos is hostile to God. Sa King James, it is enmity against God. Sa term ko, it is fighting against God. So when a person is desiring the things of this world, disregarding the will of God, he is fighting God. Okay? Kinakalaban po niya ang Diyos. Okay? Ayaw niyang mag-submit sa Diyos. Hindi nga niya gustong mag-submit sa Diyos pag ang isang tao ang dinedesire niya yung mga bagay ng mundo. Sa translation po sa Tagalog, kinuha ko rin yung translation po ng iba't ibang Tagalog Bible. Ito po ang carnal mind. Kalaban ng Diyos.
kaaway ng Diyos. Pakikipag-alit laban sa Diyos. That is desiring the things of this world. Pag ang isang tao, ang dinidesire niya, yung mga pinahahalagahan ng mundo, disregarding God, nakikipag-away siya sa Diyos. Pakikipaggalit laban sa Diyos. Kanya po, ito ay kailangan nating malaman ito. Now, ang objective po pala dito sa ating pag-aaral na ito, pinakikita natin ang sin, pinakikita natin yung dwelling sin, para una, makita natin kung ano ang ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos kay Kristo. Pangalawa, para po pahalagahan natin at talagang panghawakan natin ang ginawa sa atin ng Diyos through Jesus Christ. Kasi minsan madalas lang na-emphasize sa atin yung pagliligtas ng Diyos, biyaya ng Diyos, habag ng Diyos atin, without realizing saan tayo niligtas ng Diyos. O saan tayo hinango ng Diyos. Gaano kadilim. Kanya po, dito makikita nyo, kung gaano kadilim ang kasalanan, kung gaano kasama yung kasalanan, pag nakita po natin to, mas ma-appreciate natin yung ginawa ng Diyos through Jesus Christ. At mas panghahawakan natin ang grasya ng Diyos ngayon na binibigay sa atin in Jesus Christ. Kasi makita natin, ganito pala kasama ito. Now, tingnan po natin, expound pa po natin ito. Now, yung pong ginamit na salita sa King James, to have a carnal mind is enmity against God. Now, yung pong salitang enmity is more than hostility. No? Ang enmity po ay higit pa sa hostility. In fact, enmity is the personification of all hostility. Parang ganito po, para maintindihan natin. Yung mga enemies po, pwedeng mag-reconcile. Pero yung enmity never is reconciled. Okay? Yung dalawang magkaaway, pwede niyang magkasundo. Pero yung enemies, pwede magkasundo. Pero yung enmity, hindi pwedeng magkasundo. Okay? Okay? Ang tanging paraan lamang para magkasundo, yung nasa enmity, ay sirain yung dahilan ng enmity. Okay? Sirain yung dahilan ng pag-aaway. Yan lamang po ang paraan para magkasundo ang nasa enmity. Okay? At kung titingnan po ninyo ang Biblia, yan po ay ginawa ng Diyos by the blood of the cross of Jesus Christ. Okay? Sa Romans 5:10, ito po ang sabi, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. That's the only way. Okay? Sa Ephesians 2:16, reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility or the enmity. Sa King James, ganyan po, enmity. So yung pong, para magkasundo, kailangan patayin yung dahilan ng enmity. Kasi yung enmity, pag habang merong enmity, hindi pwede magkasundo. Okay? It's more than hostility po yan. Now, ang application po niyan sa atin ganito, mga kapatid. Anumang nakikita nating enmity, dapat pong agad nating pinapatay. Hindi natin dapat tinotolerate ang anumang anyo ng enmity against God. Alam niyo kung bakit? Kasi pag pinayagan po natin, tinolerate natin yung enmity yun, ay tanda nyo, against God po yun, hindi kasi pag hindi natin pinatay, parang apoy po yang patuloy na lalaki. Okay? Pag hindi natin pinatay, yung enmity yon, okay? Parang lason pong kakalat pa rin. Kanya nga po, pag-aralan natin ano yung enmity yan, kasi nga po, that is always against God. Kaya kailangan pinapatay po yan. Ang grasya po ng Diyos,
binabago niya yung nature ng tao. Pero po, ang grasya ng Diyos, hindi niya bababago ang nature ng sin. Binabago tayo ng Diyos by grace, pero yung grasya ng Diyos, hindi niya nababago ang nature ng sin. There is always will be an enmity between sin and God. Kaya pag nakita natin yung enmity yon because of the indwelling sin, kailangan patayin yan. Kung hindi, yan po ang maaring maging dahilan kung bakit ang isang Kristiyano babalik sa dati. Okay? Binago ka ng Diyos by the grace of God. Pero yung grace of God na nagbago sa iyo, hindi niya pwedeng baguhin yung nature ng sin na nasa sa tao. Okay? So, ito anong sabi ni Pablo sa Romans 8:12-13? Ito ang sabi niya. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, ano mangyari? You will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. So mapansin nyo, sabi ni Pablo, kaya mga kapatid, meron tayong pagkakautang, pero hindi na sa laman. To live according to the flesh. To be carnal, sabi ni Pablo. Meron tayong utang pero hindi na sa flesh, hindi na para mamuhay tayong carnal, kasi pag tayo'y naging carnal, you will die. Kasi nga walang reconciliation dyan eh. Yung sin, walang reconciliation dyan. Hindi nakipag-reconcile yan. But if by the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. Okay? Yun po ang payo ni Pablo. Okay, another perspective po. No? Another perspective of the nature of indwelling sin. Parang kahawig po nung sinasabi ko sa inyo. Uulitin lang, i-emphasize ko po sa inyo. Ang nature po ng indwelling sin, ito, it never admits terms of peace. Hindi po yan tumatanggap ng terms of peace na makipagkasundo. Isa lang ang gusto niya, lumaban. Yung indwelling sin, lumaban. Okay? Lumaban. Okay? Halimbawa, posible pong yung dalawang magkaaway, pwede silang mag-reconcile. Paano? Aalamin ng isang kaaway, yung kung ano ang nagpuprovoke sa kanyang kaaway, okay? At aalisin niya yung dahilan ng provocation para magkaroon ng pagkasundo. Magkakasundo sila. Halimbawa si David, nung pong tinutuligsa o inuusig ni Saul si David ay nagkaroon ng pagkakataong kausapin si Saul. Kasi alam niya, wala siyang ginagawang masama. Pero si Saul, meron siyang, gusto niyang patayin si David. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, nang kausapin ni David si Saul, nagtanong siya ng terms of peace. Ano ba ang dahilan? Bakit mo ko gustong patayin? Ito po ang nangyari. Okay, so 1 Samuel. Ito po, why does my Lord pursue after his servant? For what have I done? Inaalam niya anong dahilan. Bakit galit na galit siya kay David? What evil is on my hands? Tapos ito na. Now therefore, if it is the Lord who has stirred you up against me, may He accept an offering. Kung itong dahilan, kung ang Diyos ang dahilan, sana tumanggap na lang ng offering ng Diyos. But if it is men, may they be cursed before God. So David was trying to find the reason to be reconciled with Saul. Pwedeng magkasundo yan eh. Pero hindi po ang kasalanan. Indwelling sin never accepts terms of peace. Because ang nature lang is enmity against God. He wants to fight against God. Kaya as a Christian, when we see traces of indwelling sin, we have to put it off. Kailangan po nating patayin agad po yan. Okay? Wala pong reconciliation kasi with sin.
It is always continual fighting. Tuloy-tuloy po ang pakipag-away ng sin sa atin until one is eliminated. It's whether you or sin. That's how terrible this fight is. Now, yung iba naman, ganito. They tried to make provisions to the flesh. And they try to gratify the desires of the flesh. Meron namang iba, sinubukan. Baka naman itong sin na ito, pag pinagbigyan ko ito, lulubay na ito sa akin. Sinubukan nila. No? Pinagbigyan. Baka naman pag pinagbigyan kong minsan ito, lumubay na. Alam mo yung nangyayari? Pag po yung mga nag-try na ganon, para silang nagpapatay ng apoy, pag iniitsahan nila ng gasolina. Pag pinagbigyan mo ang kasalanan, ito, nagbubukas ka ng malaking gera. Maliit ang puwang na ibigay mo, ibukas mo sa kasalanan, yan po ay maglilid into big sins. Kaya po ang sabi ni Paul sa Romans 6:19, ito ang sabi niya, I've been speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness. Lawlessness will lead to more lawlessness. Pag po ang isang Kristiyano, pansin mo ganito yung isang Kristiyano, pagbibigyan ko naman konti yung kasalanan ko, wala na akong time sa sarili ko. Lord, bigyan mo naman akong time sa sarili ko. Tapos po, pinagbigyan niya yung sarili niya. Anong mangyayari? Mabubuntis. Okay. Because lawlessness leads to more lawlessness. Kaya sabi ni Paul, so, what will you do? Well, present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. Rather than giving sin an opportunity in your life by gratifying its desire, sabi niya, go on to sanctification. Ibigay mo ang iyong katawan sa Diyos in sanctification, in holiness. Kasi pag pinagbigyan mo ang kasalanan, lumalaki yan. It will lead to more lawlessness. Kanya po ang first point natin ito. When you see sin lumalabas, immediately kill it. That's how to do it. Kaya sabi ni Paul, if by the Spirit we put to death the deeds of the body, we shall live. Wala na tayong pagkakautang sa flesh. Because if we live according to the flesh, we will die. But if by the Spirit we put to death the misdeeds of the body, we will live. Okay? Naintindihan po natin ito. Kaya makita mo, sa Bible, walang gitna. Which either you are light or you're darkness. Kasi, hindi ka pwedeng, araw ka ngayon, bukas gabi ka. Hindi pwedeng ganun. Kalahato ka, kalahati. No. It's either this or that. Now, yung pangalawa pong gusto kong bigyan ng emphasis dito regarding the carnal mind, bago po tayo pumunta, how to conquer the carnal mind. Ito po, yung pangalawa. Carnal minds is enmity against God. Carnal minds, enmity is against God. Kung tatagalogin natin, yun pong nilalabanan ng carnal mind ay ang Diyos. Ang Diyos ang pinipili niyang labanan ng isang carnal mind. Okay? Okay? Sa Romans 8:7, ito sabi, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law. Okay? Sa Tagalog, yung pinapaparaphrase ko po sa Tagalog para sa mga maintindihan po natin,
Yung mind that is set on the flesh, yung carnal mind, ang kinakalaban niya ay ang Diyos. Pinipili niyang labanan ng isang carnal mind ay ang Diyos. Okay? Dahil hindi siya magsasubmit to God's law. Ayaw niyang magsubmit sa God's law. Okay? Kanya po, yan po ang isang dapat gusto kong paliwanag sa atin dito. Halimbawa, sa 1 Peter chapter 2 verse 11, ito sabi ni Peter, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Ano raw po ang ginagawa ng passions of the flesh? They are waging war against our soul. Yun daw pong masasamang nasa ng laman, that is carnality, they are waging war against our soul. Nakikipaglaban sila sa ating kaluluwang binago ng Diyos. Tapos sa Galatians 5:17, for the desires of the flesh are against the Spirit. Ang pinili pong kalabanin ng carnal mind ay ang Diyos. Kanya po, isipin po natin ito. Pag nagdi-develop po tayo ng carnal mind, nagiging kaaway natin ng Diyos. Yan ang sabi rin ni James. The one who loved this world is an enemy of God. Kasi nga po, ayaw niyang mag-submit sa Diyos yan. Okay? Kanya po yun, pag natutukso tayo to live in carnality, to live worldly lives, na dinidesire natin lagi, iniisip natin lagi yung mga bagay na pinahahalagahan ng mundo, lumalabas na po tayo sa kampo ng pagiging kaibigan natin ng Diyos, lumalabas na tayo sa kampo. Nagiging kaaway na natin ng Diyos. Kasi yun po ang carnality. Okay? Carnality seeks to destroy the spiritual principle in our soul. Yun sinasabi ni pinapatay po niya, sinisikap niyang patayin yung spiritual life sa ating kaluluwa kasi yun ang nature niya. Yun ang purpose niya. Pero above all, ang gusto niyang kalabanin talaga ay ang Diyos. Kaya niya sinisira yung principle of life in our soul kasi ang pinakakalaban po ng yung carnal mind, sino? Ang Diyos. Ang Diyos mismo. Okay? Ang kinakalaban niya. Okay? Yun po ang dyan. Tayong mga panig sa Diyos, lumalaban lamang sa atin ang indwelling sin, ini-induce tayo sa carnality kasi gusto niyang sabihin sa Diyos, okay? Gusto niyang ipahiya ang Diyos. Gusto niyang i-oppose ang Diyos. Kaya ginagamit niya yung indwelling sin in us to live carnality. Okay? Ang kinakalaban po niya ay ang Diyos mismo. Kaya po inu-induce niya yung mga Christians to live carnal lives. Para pong si Job yan eh. Isang halimbawa natin si Job. Si Job, kung nabasa na po yung kwento ni Job sa Old Testament, si Satan po, pinrovoke niya ang Diyos para saktan ng Diyos si Job. Ano ang dahilan? Bakit po pinrovoke, in-incite ni Satan ang Diyos na saktan niya si Job? Para si Job, lumayo siya sa Diyos. Sabi po ni Satan sa Diyos kung hindi mo lang binebless yan, hindi ka niya sasambahin. Okay. Kaya naman sumasamba yan kasi binebless mo yan eh. Subukan mong alisin ang blessing. Subukan mong patayin siya. Okay, huwag patayin pala. Subukin mong saktan yan. Susumpain ka niya. Anong purpose niya? Humaywalay si Job sa Diyos. Why? Kasi gustong ipahiya ni Satan ang Diyos. Kaya ka lamang yan, mga taong yan, mga Kristiyano yan, kaya ka lang sinasamba niyan, minamahal ka niya kasi binibless mo eh.
Parang ganun. Okay? Subukan mong alisin yung blessing. Yung tataligot sa iyo lahat yan. Now, ano po ang gusto ni Satan? Na tayong mga sumasampalataya sa Diyos, tumalikod sa Diyos. Kasi pag tumalikod tayo sa Diyos, alam ni Satan, wala na tayong proteksyon. At pag nangyari po yon, pinapahiya ng Diyos, ni Satan ang Diyos. Kanya po, balik tayo sa indwelling sin. Ang indwelling sin, i-induce tayo, gagamitin ni Satan yan, i-induce tayo to live carnal lives dahil ang ultimate na kalaban ni Satan ay ang Diyos. Enmity against God. I hope you understand this. That's how serious this is. Okay? Kanya po, ang kasalanan, alam niyo, ang kasalanan, meron pong utos yan galing kay Satan. Okay? Parang yung utos ng King of Assyria, doon sa mga generals niya, nung aawayin nila si King of Israel. Sabi po ng King of Assyria sa mga captains niya, sa mga generals niya, sabi niya, nandiyan ba verse na yan? Next slide. Wala. Okay, wala. Sabi po ng King of Assyria sa general niya, wala kayong aawayin, kundi yung hari ng Israel. Huwag kayong papatay ng mababa, mataas, kundi yung lamang hari ng Israel. Parang ganun yung si Satan. May utos yan galing, yung kasalanan, may utos galing kay Satan na titirahin lamang yung mga taong nagnanais maging malapit sa Diyos. Kasi yung mga taong malalapit sa Diyos, pag yan tumalikod sa Diyos, napapahiya ang Diyos. Parang ganun. Yung mga taong ayaw lumapit sa Diyos, wag mo nang pakialaman yan. Yung mga gustong maging malapit sa Diyos, yun ang tuksuhin mo. Okay? Kasi yan, pag tumalikod yan sa Diyos, napapahiya ang Diyos. Kaya po ang sin, indwelling sin, will be used by Satan para mamuhay tayong karnal. Kasi pag namumuhay tayo ng karnal, ang napapahiya ang Diyos. Okay? Kanya ang pinupuntirya ni Satan, yung pong nagnanais maging malapit sa Diyos. Hindi yung mga walang paki. Okay? Huwag yun lang pag-isipin, baka atakin ng Satanas. Hindi, kung karnal ka, walang problema yan. Okay? Wag mo nang problemahin si Satanas. Panig ka na sa kanya, panig ka na. No? Hindi ka nakagalawin yan. Karnal ka na eh. No? Pag po, lagi mo iniisip yung mga makamundong bagay, yan, walang problema siya. Walang cool ka lang dyan, cool ka lang. Yung mga gustong maging malapit sa Diyos. Wala kayong, sabi ng hari ng Assyria, wala kayong lalabanan. Walang malaki, walang maliit na lalabanan, kundi yung hari lamang sa Israel. Kaya yung nangyari nun, hindi ba, nagbalat kayo, yung hari ng Israel at si Jehoshaphat ay sinuot niya yung kasuotang hari niya. Nakita nila si Jehoshaphat na siya yung mukhang hari eh. Hinabol ng mga soldier ng King of Assyria. At nung sumigaw si Jehoshaphat, sumigaw siya, nakita nila, diba, hindi ito yung hari ng Israel. Nagpapanggap lang to. Iniwanan nila. Okay? Kasi nga, ang pupuntiryahin lamang nila yung hari ng Israel. Ganyan din. Kaya ang kasalanan, merong utos galing kay Satan yan, tirahin mo. Kasalanan, yung taong gustong maging malapit sa Diyos. Yung mga karnal, huwag nyo nang problemahin yan. Sa akin na yan. Parang ganun sabi ni Satan. So, mga kapatid, yun po ang makita natin. Ang ginagawa po ng kasalanan ay ito. Ina-attack po ng kasalanan ang authority ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Lalong-lalo na yung mga malalapit sa Diyos. Ina-atake yung authority ng Diyos sa kanilang buhay. Pag nakita ng dyablo na yung
yung Diyos, pinaghahari mo talaga sa iyong buhay, sinusunod mo, nagpapasailalim ka sa kanyang authority, okay? Satan will attack you through indwelling sin. Okay? Paano po gagawin yan? Ito po. I'm going to the next point now. Okay? By making us, through indwelling sin, making us wary of God. No? Yung bang napapagod na tayo sa Diyos, yan ang ginagawa ng indwelling sin. Yung ipararamdam niya sa atin na tayo ay mapagod sa Diyos. Na tayo ay, nang sa ganon, yung ating pagtitiwala sa Diyos ay masira niya. Kasi ang gusto nga niya, to oppose God, to rebel against God. Kaya, ang isang gagawin ng indwelling sin sa atin, ipararamdaman niyang nakakapagod na ang Diyos. Parang ganon. Okay? Nararamdaman ho ba niya minsan? Parang nakakapagod. Okay? Pag nakakaramdam po ang isang Kristiyanong ganon, that is the power of indwelling sin. Okay? Tulad po sa Isaiah ito ang sumbat ng Diyos sa Israel. Ito po ang atake ng kasalanan sa isang Kristiyano na gusto niya na ang Kristiyano ay mapagod sa Diyos. Ito yung sabi ng Diyos sa Israel. Yet you do not call upon me, O Jacob, for you have been weary of me, Israel. Napagod na kayo sa akin. Ganyan ang gusto ng kasalanan. Dumating tayo dyan. Nasabi natin, nakakapagod na ang Diyos. Sa Job, ito pa ang sabi ni Job. They say to God, depart from us. We do not desire the knowledge of your ways. Yan ang gusto ng kasalanan na mangyari sa atin. Sabihin natin sa Diyos, lumayo na po kayo. Ayoko nang malaman yung pamamamaraan nyo. Gusto ko na po, napapagod na ako sa iyo. Okay? Sino po nakakaramdam na ganun? Okay? That is the work of sin. Pag isang Kristiyano, nagbabackslide na siya, ang isang mararamdaman nakakapagod na. Nakakapagod ng mag-church, nakakapagod ng magbasa ng Bible, nakakapagod ng manalangin, nakakapagod ng Diyos. That is the work of indwelling sin. At yun ang gusto niya, to oppose God. Okay? Kanya po, that is enmity against God. Okay? So, kung ganon, paano po natin iingatan ang sarili natin, lalong-lalo na yung mind natin, dun sa atake ng indwelling sin, so that it will not become carnal. Kasi to have a carnal mind is enmity against God, and a carnal mind, mapapagod siya sa Diyos, at dahil doon, okay, ang Diyos po ay mawawalan ng karangalan. So, anong gagawin natin ngayon? Paano natin malalabanan yung carnality? Okay, sa atin pong mga buhay. Nang sa ganon, ay talagang hindi tayo maakit na talagang mamuhay ng isang carnal Christian. Okay? Okay. Ito po, mga 5. Okay, 5. Tapos na yata yung oras ko. Okay, una, bibilisan na lang natin. To conquer carnality, ito, have a disposition of heart fixed upon God. Magkaroon po tayo, i-cultivate natin ang isang disposisyon ng pusong naka-focus, naka-fix po sa Diyos. Sa Psalm 57 verse 7, ito po ang sabi. Okay? Psalm 57, my heart is fixed. It is fixed on the Lord. Ibig sabihin po niyan ay, my heart is fixed, O God, my heart is fixed. Ibig pong sabihin niyan, magkaroon tayo ng holy frame in all our duties before God. Hindi lamang isa, kundi sa lahat. Okay, ibig sabihin ng holy frame, yung pong pagganap natin ng duties natin sa Diyos, lagi pong talagang totoo sa Diyos. Halimbawa sa prayer. Hindi lamang sa ibang duty natin, halimbawa sa prayer. Pag nagpe-pray po tayo, talagang totohanan ng panalangin. Okay? Pag po nag-worship tayo, talagang totohanan ng worship. Okay? Pag po kumanta tayo ng papuri sa Diyos, tiyakin natin talagang totoong pagpupuri sa Diyos.
Okay? Bakit po ganon? Kasi, pag po ang kasalanan ay hinayaan nating ma-impluensya, halimbawa yung panalangin natin, prayer lang yan. Huwag mo nang seryosohin ng Diyos. Prayer lang sa pananalangin yan. Ano? Sabihin mo lang ganyan. Pag po tayo nasanay na ganon sa mga duties natin sa Diyos, yung influensya po ng indwelling sin ay iniintangle tayo sa ibang duties ng Diyos, maapektuhan. Naalala ko nung I was in the seminary, siyempre nasa seminary po kami, kakain kami ng lunch, no? Tapos sabi nung kaklase ko sa akin, bakit ang tagal mo mag-pray? Pagkain lang yan eh. Kasi ako, talagang pag nagpe-pray po ako, sinisika pong maramdaman ko kahit na pray, kahit na panalangin lang sa pagkain. Gusto kong maramdaman kong kinakausap ko talaga ang Diyos eh. Okay? Kasi po, pag halimbawa, prayer lang yan, pero hindi mo sinisir kasi prayer lang yan eh. Yung pong ibang duties na ginagawa natin sa Diyos, posibleng maapektuhan. Masasanay ka dahil sa prayer lang, hindi mo na pinag-uusay, hindi ka na seryoso, yung ibang duty mo sa Diyos, maaring maapektuhan yan. Kaya po, yung disposition natin talagang nakafix sa Diyos. When we do our duties before God, let's be sincere in doing them. Or else, binubuksan natin ang ating sarili dun sa impluensya ng kasalanan. Okay? Kanya po, if you break one part, you are opening a breakage of the whole. Pag po, maliit na bagay lang, sasabihin mo, ay, ano lang naman ito, ilang kwenta itong ginagawa ko to para sa Diyos. Maliit na bagay lang. Kaya hindi mo siseryosohin. Binubuksan mo ang sarili mo na hindi ka maging seryoso doon sa iba. Naintindihan po yung sinasabi ko sa inyo. Kanya po, halimbawa, pag umaawit tayo, no? Minsan kasi aawit lang tayo. Sasabay-sabay. Ako, alam niyo, minsan pinipigilan ko yung sarili, sumabay lang eh. Gusto ko maramdaman ko yung inaawit ko. Huwag lang basta umawit. O kaya pag hindi ko type yung inaawit, parang hindi ko masyadong type itong inaawit. Hindi ako awit eh. Kasi ayokong umawit sa Diyos. Sinasabi, inaawit natin para sa Diyos, pero wala naman sa loob. Yun ho bang ganun? Naintindihan po nyo? Kasi pag po ang isang duty natin sa Diyos, hindi natin, hinayaan nating ma-impluensya ng kasalanan, binubuksan natin yung ating sarili. In all the other duties. Isa pa, halimbawa, kasalanan. Merong isang Kristiyano, mini-maintain niya at kino-cover up niya ang isang kasalanan. Isang kasalanan lang. Nira-rationalize niya. Sa iba naman, yun lang, mismong kasalanan yun, nire-rationalize niya. Mini-maintain niya, kino-cover up niya. Alam mo ba ninyo, binubuksan niya ang sarili niya, ang buong Christian life, isang kasalanan lang. Parang tent yan, may butas, ayaw niyang takpan. Madaling pasukan ang tent na may butas, lalo lang malakas ang hangin. Pag po ang isang Kristiyano, merong isang kasalanang tinatakpan, mini-maintain ha? Yan po, bukas ang kanyang buhay. Sa indwelling sin. Bukas. Kanya po, yan ang makita natin. Sa Psalm 119 verse 5 and 6, ito sabi, "Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes, then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments." All your commandments. Sabi niya. Okay? Yung pong, hindi tayo mapapahiya kung ang isip po natin nakafix sa lahat ng utos ng Diyos, hindi lamang sa iilan. Kasi nga po, bubuksan natin ang ating sarili sa gawa po ng kaaway. Pangalawa, to guard against a carnal mind po, prevent immediately the workings of dislike for God. Ang kasalanan po, nasa sa atin, ini-induce tayong magkaroon tayo ng dislike sa Diyos. Gusto niyang makaramdam tayo ng kapaguran sa Diyos. Yan ang indwelling sin. Kanya po, pag nakakaramdam tayo ng ganon, ng dislike for God, kailangan piniprevent na natin yun. Pinapatay na natin yun. Halimbawa, sa mga utos po ng Diyos sa atin. Okay? Minsan, ang indwelling sin, bibigyan tayo ng dislike sa mga utos ng Diyos.
Okay? Yun po ang indwelling sin. Sa mga utos ng Diyos, sa mga duties natin, sa prayer, sa worship, sa reading the Bible. Minsan, yung indwelling sin, bibigyan tayo ng dislike for these things. Pag nakaramdam po tayo ng konting dislike lang, kailangan pinuputol na. Pinuputol na po natin. Parang si Jesus po, nung kausapin niya yung mga alagad niya, dahil pupunta na sila sa Jerusalem, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, pupunta tayo sa Jerusalem at ang anak ng tao ay daranas ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda. Itatatwa siya, i-reject siya, hatulan siya, at ipapako siya sa krus at sa kaitlong araw, mabubuhay siyang muli. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, wag na bang mangyari sa ito? Ano sabi ni Jesus? Immediately, si Jesus, sabi niya, "Get thee behind me, Satan! You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." Nakatikim si Pedro Kasi that time, okay, binibigyan niya ng suggestion si Jesus to dislike the will of God kay Jesus. Kaya agad-agad pinutol ni Jesus Christ yung pong ini-inject ni Peter na i-dislike ni Jesus yung suffering niya na kalooban ng Diyos. Kaya, "Bigan, Satan," sabi niya. Parang ganun din tayo. Pag nakakaramdam po tayo na parang binibigyan tayo ng dislike sa Diyos, immediately, let's put it off. Okay? Let's put it off. Okay? Then, pangatlo. Okay? Ano po yung pangatlo? How to guard ourselves against carnal mind. Although sin does its work, never allow it to win. Okay, ano pong ibig sabihin natin dyan? Huwag po tayong manghihinawa kahit na patuloy ang pag-atake ng kasalanan sa loob natin, kasi indwelling sin, at sa labas natin by temptation. Tuloy-tuloy po kasi ang paggawa ng indwelling sin sa atin. At sa labas, temptation. Tuloy-tuloy yan. Kaya huwag po tayong manghihinawa sa labanan. Okay? Huwag tayong manghihinawa sa labanan. The moment po na nanghihinawa tayo, tandaan nyo yung indwelling sin, hindi yan napapagod. Okay? Hindi yan napapagod. Tuloy-tuloy lang yan. Kaya huwag tayong manghihinawa sa labanan. Sa temptation, sa nararamdaman natin. Okay? Ito po ang sabi sa Romans 6:12. "Let not sin therefore reign in your mortal body. It is living, but it should not be reigning." Nasa sa atin siya, pero wag natin siyang hahayaang maghari in your mortal body to make you obey its passions. So, si Pablo, kinikilala niya, nandyan ang indwelling sin, pero wag mong hahayaang mag-reign sa iyong buhay. So, papaano po tayong hindi natin pinaghahari yung kasalanan po sa ating mga sarili? Ito ang sabi ng Panginoon sa Matthew. Sabi niya, "Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Now, pansin niyo, si Jesus alam niya yung flesh weak, pero mag-pray ka pa rin. Okay? Napansin niyo? Kinikilala ni Jesus yung flesh natin weak, pero sinabi niya, mag-pray ka pa rin. Huwag kang bibigay. Yung spirit willing yan, yung flesh weak yan, ayaw niya mag-pray, pero mag-pray ka pa rin. Huwag kang bibigay, sabi ni Jesus. So, bagamat yung sin po, gumagawa yan, huwag niyo pong hahayaang manalo siya. Okay? Ano pang gagawin natin? Isa pa pong pwedeng sinasabi ng Diyos, you wait on God. Maghintay tayo sa Diyos. Lalong-lalo na po, malakas ang atake, malakas ang temptation. You wait on the Lord. We wait on the Lord. Sabi po sa Isaiah, ito sabi sa Isaiah 40:30, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Maghintay tayo sa Diyos. Okay? Huwag tayong susuko, huwag tayong bibigay, maghintay tayo sa Diyos. The moment po kasi sumuko tayo, last magiging mahirap yung kalagayan. Pero sabi ng Diyos, the moment you stand, tumayo ka, mananalo ka.
mananalo ka. Si James, ito sabi niya, resist the devil and he will flee from you. Atake yung devil, resist him and he will leave you, sabi niya. Yun po yung pangatlo. Okay? And then pangapat, discover all the kindness we have received from God. Okay? Alamin natin yung lahat ng kabutihang tinanggap natin sa Diyos. Pag po inalam natin, lagi nating inaalala kung gaano naging mabuti sa atin ng Diyos, yun po napapahina niya yung evil ng indwelling sin. Okay? Hindi tayo maudyukan, i-dislike natin ng Diyos. Kasi iniisip natin kung gaano naging mabuti sa atin ng Diyos. Kaya anumang tukso sa atin ng kasalanan to dislike God, hindi siya mananalo. Okay? Halimbawa, hindi ba lahat ng blessing na meron ka ngayon ay galing sa Diyos? Okay? Dahil naging malapit ka sa Kanya. Hindi ba lahat ng blessing na meron ka ngayon dahil malapit ka sa Diyos ay galing sa Kanya? Okay? Okay? Hindi ba yung mga tinanggap natin mula sa Diyos ay higit sa mga iniisip natin? Okay? Hindi ba sobra-sobra yung ibinigay sa atin ng Diyos? Higit doon sa iniisip natin na pwedeng sabihin ng ating mga salita. Kung kukwentahin natin yung kabutihan po ng Diyos sa atin, hindi mo maiisip na hanggang ganito ang binigay sa atin ng Diyos. Ako lang pag iniisip ko sarili ko nagsimula ako, napakahirap ko Kapag nakaupo ka sa tumba-tumba akong ganun yung mga gusto ng mga matatanda, yung nasa tumba-tumba na. Kanina kay Net, sabi ko, Net, ito yung mga gusto matatanda, tumba-tumba. Pero ako, hindi lang tumba-tumba yung binigay sa akin ng Diyos Yung alagang 11,000 ng tumba-tumba. Pag iniisip ko kung gaano naging kabuti sa akin ng Diyos since I came to know Him because ako'y naging malapit sa Kanya, yung tuksong magtaksil ako sa Kanya, i-dislike ko siya, humihina. Okay? Kaya, isipin po natin lagi kung gaano ang kabuti sa atin ng Diyos. Okay? Kung yung mga bagay nito ay totoo sa atin, bakit ako magtataksil sa Diyos? Bakit ko sa i-dislike? Bakit ko sasabihin hindi maganda yung pamamaraan ng Diyos? Bakit ko sasabihin yun? Yun nga ang pagsunod ko sa kalooban ng Diyos. Kaya ako nagkaroon ng ganito Okay? So, isa po yan para humina. Yung pong tukso ng carnal sin sa atin. Alam ho ninyo, nung magkasala po si David, nung pong adultery with Bathsheba and then pinatay niya si Uriah, na asawa ni Bathsheba, ito po ang sumbat ng Panginoon kay David sa 2 Samuel. Ito ang sumbat niya. Sinumbatan ng Diyos si David sa kanyang ginawang kasalanan. Sabi niya, Nathan said to David, you are the man. Thus says the Lord, the God of Israel, I anointed you king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul, and I gave you your master's house and your master's wives into your arms, and gave you the house of Israel and all of Judah. And if it were too little, I would add to you as much more. Why have you despised the word of the Lord to do what is evil in His sight? Sinumbatan ng Diyos si David Kasi dami kong binigay sa iyo. Kung kulang pa yan, bibigyan pa kita. Sinumbat yan Sana wag tayong sumbatan ng Diyos. Pag dinidislike natin siya, pag natutokso tayong i-dislike natin siya, sana wag nating marinig yung sumbat sa atin ng Diyos. Ganyan. Okay? So, paano pong wag tayo maging karnal? Isipin mo kung gaano kabilis ng Diyos dahil naging malapit ka sa Kanya, dahil sinusunod mo siya. At yun po, mawiweekend, hihina po yung pong kapangyarihan ng indwelling sin para i-dislike natin ang Diyos. Kasi nga, ang indwelling sin, gusto niya mapagod tayo sa Diyos, gusto niya i-dislike natin ang Diyos. Yun po ang gustong power. And then, number 5, ito po ang last. Labor to possess our mind with the beauty and excellency of spiritual things. Okay? Okay? Ano pong ibig sabihin yan? Sikapin po natin na yung isip natin ay maposes po ng kagandahan at ng excellency ng mga spiritual na bagay. Kasi ito po, ganito yan
Liban po ang isang tao ay makita niya ang kagandahan at kasiyahan ng pagsamba sa Diyos, aayawan niya yung pagsamba. Pag hindi po nakita ng isang tao ang kagandahan ng Diyos, ang kagandahan ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng sumasamba sa Kanya, hindi niya sasambahin ng Diyos. Kaya para sambahin natin ang Diyos, kailangan punuin natin ang ating sarili doon sa mga kagandahan ng Diyos. Doon sa kadakilaan ng Diyos, doon sa mga biyaya ng Diyos. Kailangan punuin natin yung ating isip doon sa kagandahan ng mga espiritual na bagay. Kung hindi po natin po pupunuin yung ating sarili doon sa kagandahan ng Diyos, hahanap po tayo ng iba. Kaya iyan po panlaban yan. Panlaban para po hindi natin kapaguran ng Diyos. Kailangan pong i-labor natin yung mga minds natin with the beauty and excellency of the spiritual things. Pag po nawala sa atin ang sense ng spirituality of the things of God, hahanapin natin yung ating ligaya sa mga bagay ng mundo. Yan po ang nangyayari. Yung pong nag-iwan sa Diyos, I don't know, siguro hindi pa nila nakita yung iba pang kagandahan ng Diyos. Minsan, bilang pastor po ninyo, isang kinakabahan ako, pag po tumigil kayo sa pagkilala sa Diyos, pag po tumigil kayo sa pagkilala sa kagandahan pa, kaluwalhatian pa ng Diyos, pag tumigil na kayo, pag sinabi sa sarili nyo, hanggang dito na lang, binless na ako ng Panginoon. So, iba naman ang aking hahanapin. Yan po ang kinakabahan ako. Bilang pastor po niyo, totoo ito. Ang panalangin ko lagi, Lord, makita po ng mga miyembro sa Lord's Way, yung kagandahan po ninyo, yung kaluwalhatian po niyo, yung ikaw lang ang makapagbibigay. Kasi nakita ko, mayaman po yung church natin eh. Maraming yung mayaman dito. Dito nga sa parking natin, pag nakita ko sila Pastor Ding, panay tricycle yung nakaparada sa kanila. Sa atin, panay kotse. Nakita ko, grabe. Yun po ang isa sa mga bilang pastor. Totoo natin sinasabi ko. Ito lagi kong prayer. Pag po naghiwa-hiwalay na tayo pag linggo, di ba, nag-preach na ako sa inyo, sana na-challenge kayo, gano'n. Monday na po magpe-pray na ako, Lord, sana yung mga miyembro ng Lord's Way, namumuhay silang sumusunod sa iyo this week. Na hindi sila mahatak ng sanlibutan. Alam po ninyo, mangyayari lamang po yun pag hindi na po kayo namamangha sa kagandahan ng Diyos. Pag hindi na po kayo namamangha sa kagandahan ng mga bagay na spiritual, papasok na po yan. Maghahanap po kayo ng iba. Hahayaan po ninyong maging karnal ang isip nyo. Kung papaano mag-isip ang sanlibutan, kung anong pinahahalagahan nila, kung ano ang importante sa kanila, ganun na po ang hahanapin natin. Totohanan po ito sinasabi, I always pray for you. That's how I love you. Okay? Kanya po ito yung panglima. Okay? Kaya po, ito ang sabi sa Psalm 73:25. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire beside you. Sana masabi natin yan. Sino pong makapagsasabing, Pastor, yan po ang gusto kong verse. Sana masabi natin yan. No? Yung bang, masabi natin sa Diyos, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire beside you. Kasi wala na pong papantay sa inyo. Pag po ganyan ang isip natin, mababantayan natin ang ating sarili sa carnal mind. Kaya tayo magkakaroon ng carnal mind kasi nga po yung indwelling sin. I-induce niya yung isip natin na binago na ng Diyos na mamuhay pa rin ng carnality. Para ipahiya niya ang Diyos. Para po, yun nga, yung pong mga bagay na sisira sa Diyos, yun po ang gagawin niya. Mga kapatid, dito na lamang po, I took so much of your time, but may the Lord bless His Word at seryosohin po natin ito. And let us pray. Tayo po'y manalangin.
Kung ano po ang pangungusap sa inyo ng banal na Espiritu, mga kapatid, mag-respond po kayo. Kung pinapakita po ng Diyos ang kasalanan, ang kailangan pong baguhin sa inyong puso at isip, kapatid, wag po ninyong pipighatiin ng Espiritu. Kinakausap po kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mahawalay kayo sa Kanya. Kung merong maliit na kasalanan ang binabantayan ninyo, hindi nyo sinusuko sa Diyos, na ngayon pinapakita po ng Diyos sa inyo, alang-alang po sa sarili ninyo, baguhin po ninyo. Meron bang carnality sa inyong puso ngayon, sa inyong isip? Baguhin po ninyo. Isipin nyo yung mga bagay na spiritual. Ilapit nyo ito sa Diyos. Patayin po ninyo ito hanggat meron pa kayong pagkakataon. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, patayin po ninyo ito. At mabubuhay po kayo. Sige po. Wala pong hihigit sa inyong kagandahan, o Diyos. Wala pong hihigit sa anumang nilikha sa langit at lupa. O Diyos, buksan mo po ang aming mga isip at puso. Makita po namin ang iyong kagandahan, ang iyong pong kaluwalhatian, sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Ang lahat po ng nilikha niyo ay nagbabadya ng iyong kaluwalhatian. Kung ganito kaganda ang iyong nilikha, gaano po kaganda ang Diyos? Buksan po ninyo ang aming mga isip at puso. Nang sa ganun, hindi namin hahayaan ng kasalanang nasa sa amin, tuksuhin kami para ayawan ka namin, para i-dislike ka namin. Kasi ang lahat po sa iyo ay kaibig-ibig. Ang lahat po sa iyo ay kanais-nais. Patawarin po ninyo ang sino man sa amin na hinahayaan niya yung carnality sa kanyang isip. Ipaunawa mo sa kanyang ito'y paglaban sa iyo. Dahil hindi susuko, hindi susunod ang isip na karnal sa utos ng Diyos. Ibuhos mo pa sa amin ang iyong Espiritu. Buksan mo pa ang aming mga isip at puso sa iyong mga salita, sa iyong mga utos, sa iyong mga babala na nagpapakita ng iyong kaluwalhatian. O Diyos, linisin kami sa anumang karumihan, sa anumang masama. O Diyos,
ibuhos mo po ang iyong Espiritu sa iglesyang ito. Mamulat ang aming mga isip at puso sa kagandahan ng aming Diyos. Nang hindi kami maakit ng sanlibutan ito, at malabanan namin ang kasalanang nanunukso sa amin. O Diyos, patawarin po ninyo ang sinumang at ibalik po ninyo ang sinumang nakakalimot sa iyo. Yung mga nababagot, napapagod sa Diyos, sa isip nila nakakapagod ang Diyos. Ang mga gawain ng Diyos ay nakakapagod. O Diyos, patawarin po ninyo sila at ibalik sila sa iyo. Sila po'y nadadaya ng kasalanan. Dahil hindi po kayo nakakapagod. Kayo po ang kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Kayo po ang kasiyahan ng aming mga kaluluwa. Liban po sa iyo, ayaw naming mabuhay sa mundong ito. Kayo po ang natagpuan namin. Kayo po ang kayamanang natagpuan namin. Kayo ang nagpakilala sa amin at wala po kayong katumbas. Wala po kayong katulad, O Diyos. Dahil kayo ang Diyos. Mabuting Diyos. Diyos ng pag-ibig. O makilala pa namin, malaman pa namin, maranasan pa namin ang iyong pag-ibig. Hangarin pa namin kayo, O Diyos. Makilala pa namin si Kristo na iyong anak. Katuwaan siya ng aming mga puso. Makita pa namin ang kagandahan ng iyong anak na siyang nagligtas sa amin, na siyang nagbigay ng buhay sa amin, na siyang umibig sa amin. Makita pa namin ang kagandahan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santong nagpapaganda ng aming mga kaluluwa. Dahil sa pamagitan ng Espiritu Santo, iginagawad niyo sa amin ang lahat ng biyaya ni Kristo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, ibinibigay niyo sa amin ang lahat ng kaluwalhatian ni Kristo. Mamangha kami sa Diyos, sa mga gawa ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, mamangha kami sa Diyos na lumikha sa amin at nagligtas sa amin. Mamangha kami sa Kanyang mga ginagawa. O Diyos, nang sa ganun patuloy namin siyang sambahin, patuloy namin siyang mahalin, patuloy namin siyang paglingkuran. At patuloy namin siyang bigyan ng dangal sa buhay nito. Sa harapan, sa gitna ng mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Nang sa ganun, makilala nila ang Diyos sa pamamagitan namin. Dahil ang Diyos na ito'y naging mabuti sa amin. At patuloy siyang magiging mabuti. Dahil hindi niya ipagkakaila ang kanyang sarili. O Diyos, purihin ka. Pasalamatan ka. Amen.